Yo, nandito naman tayo sa labas ngayon dito para testingin yung isang drone na dinala sa bahay. Kasi yung drone body ko si Bro Archel, may nagkakaproblema daw yung kanyang yung kanyang Mavic 3. Ito. Itong Mavic 3 niyang to, halos magkasabay kaming bumili nito eh. Yung aking Air 3 ko, ito sa kanyang Mavic 3, no? Si Bro Archer kasi drone body ko yun eh. Siya lagi kong kasama sa pagpapalipad. Kaya lang lately, nagkaroon siya ng problema dito sa kanyang Mavic 3, I mean, sa kanyang Mavic 3. Biglang ang fi- ang ano niya, ang suspect niya, yung last na nagkaroon ng problema, medyo parang nag-crash. Hindi naman sobrang crash. Ano lang, slight lang. Feeling niya hindi umandar yung avoidance ng Mavic 3. Yung ano niya. Kasi sa kaka-research din niya, sabi sa mga mga forum, may time daw na ganun si Air 3, ay Mavic 3, lalo na ngayong yung latest firmware, no, yung kanyang latest update. Ito namang itong Mavic 3 na to, ang gamit niyang firmware ay yung pinaka-latest. So, ngayon, siya rin mismo na ano niya, na parang nagkaroon siya ng duda na yung yung pagiging erratic ng ng kanyang operation ng kanyang Mavic 3, parang suspect niya sa Mavic 3 niya dahil sa pagkaka-update ng firmware. Kasi previously yung old version niya, mga old version, kasi ilang beses na siyang nag-update, wala siyang nagiging issue pagdating sa avoidance nito. So obstacle avoidance sensor niya. Pero nung nag-update siya nung latest firmware, nakita niya parang may problema. So nung nag-research siya sa internet regarding sa issue, marami nga daw nagkakaroon ng problema ngayon sa Mavic 3 sa pagdating sa sensor. So parang nadidisgrasya yung mga nila, yung mga drone nila dahil yung sensor hindi umaanda. So ngayon, dinala niya sa akin, sabi niya kung pwede ko daw diagnose o tingnan, i-check, double check kung tama yung duda niya na hindi umaandar yung sensor niya. Kasi kung titingnan mo, okay naman siya physically. Kasi nung daw huling ginamit niya to, forward niya, nagdire-diretso sa sa mukha niya. Ngayon, inano niya, ginano niya yung kamay niya, parang tinamaan tong drone, sumatit sa ilalim. Pero ang disgrasya lang, itong yung dalawang propeller niya, ito, tinamaan. So, ibig sabihin, mismo dahil sumadsad sa niya, hindi umandar tong avoidance niya. So, yun ang rin niya, yun ang conclusion niya. Ngayon, makikita natin ngayon through testing and diagnose kung tingnan natin sa flight niya, no? Kung umaandar nga ba o hindi. Kaya testingin natin kung para ma-confirm natin yung duda niya sa kanyang Mavic 3. Kasi sabi ko sa kanya, kung just in case confirm yung duda mo, wala tayong choice kundi palitan yung mga sensor nito. Diba? Kasi ang sensor nito, kagaya ng Air 3, ang sensor ng Mavic 3, isang module yan buo. Yan, itong apat na to. Itong sensor na to. Buo yan, sinasalpak mo lang. Ganun din yung sa Air 3 ko. Kaya lang pagdating dito sa mga sensor dito, yan. Isa-isa yan, per piece. So, pwede kang magpalit ng per piraso kung alin ang sira. So, ngayon titignan natin kung alin dito talaga yung may problema. Okay? Testingin natin siya ngayon. Okay? So, dito tayo. Yep. Diba? Tingnan natin. Uy, bakit na gano'n? Kaya nga. Bakit nag-reset itong aking nag-reset yung ko. Bakit kaya tanggalin natin yung case. Marami ko siya naglolo ko. Hmm. Yun. Dito, hindi na siya nag
Okay. Testingin natin. Aha. Loading na. Oops. DJI Fly. Okay. Ang gamit, actually ano siya eh. Meron siyang RC1, binenta niya dahil mas gusto niya itong RCN na remote. Wala tayong magagawa, kanya-kanyang ano yun eh. Kanya-kanyang gamay. So, binenta niya yung ano niya, yung RC1 niya kasi nababagalan siya, parang ang bagal daw. Unlike dito sa RC2, mabilis yung response ng remote. So yun, so far okay na, nakakonect na. Okay. Pali pa rin natin. Good. Well, so far okay naman. Try natin yung ano niya. Okay. Okay. Backward. Okay. Forward. Up. Down. So far, testing muna natin yung yung sensor sa baba. Kung umaandar yung sensor sa baba. Okay. Testingin natin, no. Yung harap. Wala. Diba? Wala. Hawak ko na yung sensor, wala pa rin. Wala, diba? Ayun, subukan natin yung likod. So confirm, yung harap ng sensor doon sa ilalim, hindi umaandar. Tingnan natin ito. Oh. See? Okay. So yung sensor dito, sa likod, umaandar. Pero yung harap, wala, dead. Ulitin natin ha. Pero, kung titignan mo, babagal yung response niya, di ba? Dapat mabilis yung response niya eh. Pero napansin natin medyo mabagal. Like yung yung akin, yung earthly ko mabilis. See? Mabagal. Hindi quick reaction. Mabagal. Ayan. Try natin yung sensor sa harap at likod. Okay? Try natin ha. Tingnan natin kung nag-warning siya ha. Dandahanin natin, atras muna natin. Dandahanin natin kung madidetect niya tong Kung madidetect niya nung Diba natin ng konti. Dandahan. So far wala. Walang warning. Walang warning at hindi rin nagre-react yung kung madidisgrasya to. Madidisgrasya to. So wala. Walang reaction. Wala ring warning dito. Sa binibigay yung dito sa screen, wala. Sa likod natin, maandar yung likod. Andahan lang. Wala din. So, confirm na yung sensor niya sa sa taas, yung 360 niya, patay, dead, hindi umaandar. Madidisgrasya tong drone na to pag nagkataon. Tapos yung sensor niya sa baba, yung dalawa, yung likod, hindi umaandar, pero yung harap umaandar. So, sira yung isa. At
At the same time, ito yung napansin ko, nandito sa sa screen, download vision sensor error, contact DJI support assistant. So far, maraming mga ganitong issue ngayon na nakikita sa sa mga group, sa mga vlog. Okay? Marami kang mababasa sa internet na maraming mga ganyang issue ngayon. So at least ngayon nakita natin, confirm na natin na hindi umaandar yung apat ng sensor at yung dalawa sa ibaba, yung isa hindi rin maandar. Ibig sabihin, tapos yung isa umaandar pero delay yung reaction niya. Hindi ganun kabilis na very common na yung mabilis mag-react si drone pag na-sensor medyo quick reaction siya. Pero nahalata ko mabagal din. So, ibig sabihin may problema din, di ba? Hindi yun yung usually common na makikita natin sa mga ganito klaseng high-end na drone, no? So ngayon ma-assess natin di umanda at the same time ito, so confirm na may problema. Pero maliban pa doon, siyempre titingin din ako kung ano yung pwedeng, kasi although latest naman yung firmware, in-update ko rin siya kahapon, so yun pa rin yung error. Sabihin, susubukan namin pagpalit ng hardware, kasi software walang problema, nakapag-update na kami. So yung yung hardware naman, yung sensor niya talaga kailangan mapalitan. Okay? So sa sunod, try kong pakita sa inyo kung paano pinapalitan ng sensor niya. Okay? Don't forget to subscribe kung medyo nakakapulot kayo ng mga tips sa aking mga video para susunod na mag-upload ako, ma-notify kayo. Okay? Thank you!